ng camera kasi tatanggalin ko mamaya yung kaserola na yan. Susubukan nating patakan ng tubig yung loob mismo ng chamber para makita natin kung gaano talaga ito kasi. May vapor formation agad oh. Sandali lang nating sinalang. Parang pakulo agad siya ng tubig. Kulong-kulo agad oh. Okay, so i-set up ko to rito para nakikita natin maigi yung performance na ito. Yan, pero kasi walang camera man. Okay, so tatanggalin ko yung kuwan na yan, yung ating kaserola. Tapos kita nyo ba yung patak? Kung gano'ng katulin, yung pa rin. So yung setting, hindi natin babaguhin. Nandun lang yan sa 2.5. 2 and 1/2 ang ating setting. Okay, so papatakan natin ang tubig. Tignan natin kung anong mangyayari dyan. Kung gaano siya ka-safe. Kasi ito kasi wala siyang laman na langis. Kaya magkaroon man ng tubig yan, hindi magkakaroon ng violent reaction. Okay, so tingnan nyo maigi ha kung ano mangyayari. Pasilipin uli natin yung loob ng ating chamber. So ayan, kung mapapansin nyo, kung nabivisualize ninyo, wala kayong makikitang langis na nakapondo sa loob ng ating flooring. Ayan, may baga oh. Ibig sabihin, carbon lang yun. Talagang malinis yung ating yung ating pinaka-chamber. Okay, babasagin natin yung carbon na yun. Meron ako rito pangsundot. So na yun, ito yung pasundot natin. Babasagin natin yung carbon na yan. Ayan. Ayan o. Nagliliparan yung mga carbon natin. Ayan. Ayan, nagliliparan yung carbon natin. Ayan, maski ginagalaw ko siya ng gusto yan, binabasag-basag ko. Ayan o. Wala talagang laman na langis sa loob ng ating pinaka-chamber. So ito yung pansundot natin. Okay, ngayon titignan natin kung mabuhusan natin ng tubig, kung ano mangyayari. So gaya ng sabi ko sa inyo, gusto na ito may carbon oh. Nung ginulo ko yung humina, nagbago ang kanyang performance nung binasag-basag natin yung carbon. Kasi nga gusto na ito may merong carbon sa loob. Kaya nga kabaliktaran itong kwan na ito itong kalan na ito. Pero makakabawi din yan. Lalakas na uli yan. Okay, so ayan. Lalakas na uli yan kasi ayaw nito na nagugulo yung carbon. Kaya nga gusto nito lagi may carbon sa loob. Okay, so subukan natin papatakan ng tubig. Tingnan natin kung ano magiging reaction. Tingnan natin kung gaano siya ka-safe. Okay, so dito ko ilalagay itong camera. Ako na lang magpapatak doon. Tingnan nyo na lang. Titignan natin. Yan na lang kaya reaction. Sa loob mismo ng chamber ko na siya binubunutan niya.
So, ganyan lang ang reaction niya. Pinapasa ko na ng tubig, oh. Ayan, oh. Sa loob mismo, ayan, oh. Nakikita nyo yung tubig. Nasa loob, nakapatong pa sa ibabaw. Pero mag-i-evaporate yan. Ibig sabihin, pag nawala yung tubig, babalik na siya sa normal operation ulit. Magdedire-diretso na uli yan. Ganyan lang ang kanyang karakteristik. Hindi siya nagkakaroon ng violent reaction pagka nabubuhusan ng tubig. So ayan, unti-unti na uling lalakas yan. Ayan, ayan, oh. Okay, so bubuhusan uli natin ng tubig yan para nakikita nyo kung gaano talaga siya ka-safe. So ayan ang kanyang performance, ha? Ayan, blue flame yan. Ayan, ang setting nya nasa ano lang yun, 1.5. Okay, so tignan natin ang mangyayari kapag binubuhusan natin ng tubig yan. Uli, tututok uli natin. So yan ang kanyang apoy. Buhusan na natin ng tubig. Ito, yan. Ganyan lang ang reaction niya. Sa loob mismo ng chamber ko, pinapatak kayo. Nakatapat pa mismo yung ating kamay. Yan. Pero hindi siya nagkakaroon ng violent reaction. Yan, tingnan nyo. Buhay pa rin siya. Talagang dinulot ng tubig yan. Napatak-patak mo pa rin. Yan, talagang tinatatama ko na talaga sa loob ng chamber yung ating tubig. Okay, so ganyan ang mangyayari dyan. Hindi na lang yung matuloy natin. Unti-unti rin makakabawi yan. Makakabawi din yan. Antayin-antayin lang natin. So ayan, mabubuhay uli yan. Okay, so ganyan kasi ang ating bagong innovation ngayon. Ayan, lumalakas na uli siya. Okay, so ayan, nabubuhay na uli yung ating apoy. Ang pagbuhos ko ng tubig ay sa loob mismo na ng kanyang chamber. So ayan, ayan, para kitang-kita. Ibubuhos ko dyan sa loob ng chamber yung mga tubig. Okay, so ito yung tubig natin, Ayan. Ganyan lang ang reaction niya, hindi masyadong malakas. Sa loob na mismo ng chamber ko binubuhos. Ayan, sa loob mismo ng chamber ko na siya pinapatama. Ayan, ganyan lang yung kanyang reaction. Pinasisiritan ko na sa loob. Napakarami na ng tubig na nilalagay ko dyan. Kukuluan na yung tubig sa loob ng ating chamber. Halos nagkukuluan na yung tubig natin sa ating chamber. Ayan, makakabawi din yan. Ibig sabihin, babalik din yan sa normal operation. Yan ngayon ang ating, yan ngayon ang aking kalan. Maski walang splash proof, kampante na akong gamitin ito. Kasi nga wala nga siyang walang pondong langis sa loob ng ating chamber. So hindi siya magbibigay talaga ng violent reaction na yan. Ini-evaporate niya maigi yung mga tubig na naipasok sa loob. So yan, okay. So normal operation na uli siya. Ayan. Blue flame na uli siya. Yan yung lumalagitik na yan, yung tubig na binuhos natin kanina sa loob ng chamber niya sa loob ng chamber na yan. Okay, so yan ang ating bagong yan ngayon ako nakatutok sa kalan na ito. Yung patak-patak, ganun lang ang tuli ng patak niya, ayun. Okay, so lapitan natin maigi. So ang setting niya, ayan, nasa 1.5. So yan ang performance niya. Tingnan nyo yung loob. Wala talagang kuwan yan, walang pondong langis yung ating chamber. Hindi lang masyado makita eh. So ayan, Okay, susubukan uli nating patakan ng tubig yan. Patakan natin siya ng papatakan ngayon. Wala siyang splash proof,
rektang ipapatak natin sa loob ng pinaka-chamber niya yung tubig natin. Ayan, ganyan lang ang reaksyon niya, mahina lang. Hindi talaga nagliliyag ng mataas. Sa loob ng chamber ko mismo pinapatak yung ating tubig. Ayan. Ganyan lang talaga reaksyon niya. Ayan, napakarami na nang ilalagay ko ng tubig. Ganyan lang ang kanyang pinaka-reaksyon. Tapos, nakakabawi din yan. Kung nakita nyo sa loob mismo sa loob ng chamber ko na mismo ipinatak yung pinakatubig. Kasi nga siya ay walang pondong langis kaya napakahina ng kanyang reaksyon. Then pagka nag-evaporate yung tubig na nilagay natin, magbaback to normal operation yan. Ayan. Ayan, babalik yan sa normal operation. Ayan na. Blue flame na uli yan. Okay, so ito ang kagandahan ng aking bagong chamber na ito. Wala akong nilalagay na splash proof, rekta talagang binubuhusan natin sa loob ng chamber. Yung patak-patak natin ganun din, hindi nagbabago. Okay, patakan ulit natin. So ito yung tubig natin. Dito na mismo sa chamber ko talaga binubuhos. Ayan o. Ganyan lang yung reaction niya. Pasisiritan ko na talaga sa loob ng maraming tubig. Yan. Ganyan lang ang kanyang reaksyon. Pagdamakmak na tubig na binubuhos ko dyan. Yan, Ayan, pakarami na lang nilagay ko na tubig. Medyo na-suffocate na siya ng gusto. Ganyan ang magiging performance niyan kapag nabubuhusan ng tubig. Pero pag nag-evaporate yung tubig, babalik yan sa kanyang normal operation. Okay, so yan lang ang kagandahan ng aking bagong used oil stove ngayon. Mapatakan man ng tubig, hindi masyadong malakas ang violent reaction. Ayan, magbabalik uli yan sa normal operation niya. Babalik uli yan sa blue flame. Okay, so yan. Blue flame na uli siya. Okay, so ayan. Ito ngayon yung bago kong dito ko ngayon tinututukan ko ito ngayon. Okay, so tignan natin yung loob. Naikot pa kasi ako. So yan ang aking bagong chamber. Use oil stove na walang pondong sa ilalim ng ating chamber. Ayan, nakikita nyo puro bagal lang yung nasa loob. Halos invisible yung ating blue flame. Halos invisible yung apoy natin. Ang setting niya yan lang. Isa't kalahati nga lang eh. Halos dulo lang ng number 1. Yan o. Kung itotodo natin, lalagyan natin sa maximum. Ayan nasa number 1 nga lang yun eh. Ito, yan ang performance kapag ka number 1. Kung itotodo natin, ayan, lumalagablab na. Okay, so yan ang performance kapag ka naka-maximum. Pag nilalakasan natin, so yan ang performance niya. Ang patak niya hindi ko binabago, yung pa rin. Dito ako para kitang-kita nyo. Okay, dito tayo sa kabilang side. Para nakikita nyo yung patak. Ayan, ganyan lang ang patak niyan, pero yung performance niya, lakas. Ayun o.